Isang pamilya ang aming nakilala sa Barangay Kalingag, Oriental, Mindoro. Pinagtagpi-tagpi ang kanilang tahanan at tanging hanap buhay ang pagtitinda ng suman. At kung minsan paraw ang paglalaba. Siya si Ate Babylin, 42 years old, at pilit lumalaban sa hirap ng buhay para rin sa kanyang anak. Iniwan raw siya ng kanyang asawa matapos siyang manganak. At ang masakla pa, hindi raw kinilala ang anak niya. Hinayaan na lang namin. Grabe naman po yung ginawa. Taon-taon po kami napunta doon ay nataguan lang siya. Kaya ganun na lang ang hirap at sakripisyo para mabuhay sila. Narito po ang kwento ng kanilang buhay. So magandang hapon po sa inyo lahat. So ngayong araw po may bago tayo pupuntahan. Isa pong pamilya dito sa Barangay Kalingag, Oriental, Mindoro. Alamin po natin yung kanilang buhay. So tara po. So magandang tanghali. Ito po yung bahay ni Nay. Opo. Ano pong pangalan nila, Nay? Babylin po. Ate Babylin, pwede mo pumasok? Opo. Si Ate Babylin. Ilan taon si Ate Babylin? 43. 43. Opo. Ay, bali nagagawa kayo ng suman. Opo. Yan po yung hanap buhay ninyo. Opo. Minsan ay hindi naman araw-araw na kita ko ng ganito. Minsan lang 2 beses sa isang linggo. Ay, ganun pala yun, no? Ilang oras niyo po pinapakuluan yan? 3 hours and 1/2. So, Ate Babylin, ilan po yung anak ninyo? Isa lang po. Lalaki, babae? Lalaki po yun. So, kamusta naman po yung buhay niyo dito sa atin? Medyo mahirap, medyo ano. Paano medyo mahirap? Yung kahirapan po na laban talaga. Na kung saan ay yung hanap buhay ko po. Ang ano, ang sarili lang namin mag-ina. Para makabili ng bigas. Ay, ibig sabihin po kung may benta man ng ganyan, saka pala makakabili ng bigas. Pag may extra po minsan pagpapaupa ng paglabay, nagawan ko ng paraan po para kami makakano. So ibig sabihin po sa ganung paraan po ay nakakasurvive sa isang araw. Oo. Ay paano ba pala pag walang tinda? Paano bukas? Hindi ko po alam. Minsan po nakain lang ng anak ko sa umaga lugaw. Ganun po. Naman po. Pero minsan ba yung anak niyo po, nanay, gusto kong ganito? Sabi niya, mama, ang hirap naman magtinda dahil nagiging kasama ko po siya sa pagtinda minsan. Sabi ko, anak, huwag ka na sumamat, ang hirap talaga maglakad. At minsan po naranasan ko talagang walang tsinelas lumakad, mula doon sa dulo doon hanggang doon. Sakit po pala sa paa. Walang kwan sa pinang, hindi, sabi nila, ba't hindi ka bumili sa tindahan? Sabi ko, baka naman hindi pa ako nakakita ng pera at wala pang sobra dun sa nakabudget nga. Pag nasira yung budget ko, minsan kalahating kilong bigas lang. So instead na bibili mo sana ng tsinelas, bibili mo na ng bigas. Ganun kahirap yung sitwasyon ni Ate Babylin dito, no? So minsan kung may tinda man siya, doon pa lang siya makakahanap pala ng ibibili ng pagkain nila. Minsan po pag may mga extra yung papatinda sa akin, hindi yung kalahati siguro naawa sa akin, nabigay sa amin. Halimbawa, 100 ang 200 lang kapag paubos ako ng saging na latordan. Yun po ibibigay, hatiin niya at ibibigay niya sa akin 100. Ganun lang po. Tapos Magkano po ba ang kinikita niyo dyan sa ano? Sa ngayon, sa tinda mo ngayon, titinda mo ngayon, magkano ano po yan, yung mga 200 plus. Tapos Yung tubo lang po yun. Tubo lang? Yung puhunan kung mga 300, edi kuwan yun.
sa akin yun. Dahil para maibili ko ulit sa sunod na ano, pag may Ibig umorder. sabihin na malinis na yung 500 halos. Opo. Halos 500 pero yung Yung tubo, puhunan mo 300. 300 tapos yung kita 200. Opo. Nakabili lang ng 2 kilo, 3. Pero ilang oras mong i-prepare yung titinda nyo? Mga ano po, 3 hour. 3 hours? Opo, nagalakad lang ako, hindi ako nag-ano. Saan kayo napupunta? Diyan lang po papunta sa labasan. Minsan nakakaabot ako kung saan-saan sulok ng mga eskinita kung pwedeng bumili ng suman ko. Ibig sabihin na talagang araw-araw kayo gumagawa ng ganyan? Hindi po. Sa isang linggo, 2 beses lang po dahil nag-asawa din po silang kumain ng suman. Ay, so pag naitigil kayo sa pagsusuman, paglalaba naman? Paglalaba. Minsan pag may nakuha ng paggamas, ay di na-offer din ako. Di nakakabili naman kami minsan extra pang ulam na isda. Pero hindi nag-asawa yung anak ko ng gulay. Hindi nawawala ng gulay. Nakakaintindi rin sa sitwasyon nyo. Minsan ay sabi niya, ma, kaya nga naman ikaw, bukas na yan. Hindi man pwede tayong pumahinga at wala tayong pambaon, wala kang pambiling ganito. Siyempre, pag pumasok ang bata at may pagkain yung kaklase niya, hindi, may inggit siya. Matanong ko lang ate, asan po yung kanyang tatay? Ay, iniwanan ko na po. Matagal na po. Dahil hindi po niya kami sinipot nung ako'y na ospital. Nanganak? Bali baby na niya. 11 years na rin po. Napuntahan naman po namin ay hindi talaga. Hindi kayo talaga. nasulpot? Hindi talaga. Pinakita? Hindi na bigyan ng sustento. Pero wala kayong pag-uusap sa barangay? Ganon? Meron po eh. Kunan ko na rin ay hindi naman po natupad. Nagagastusan lang ako sa panggasolina. Hindi nasisira yung budget namin mag-ina. So, Kalip na pambili na namin pagkain. Papapunta pa dun sa kanya pag mapunta kami dun. hinayaan na lang. Hinayaan na lang namin. Grabe naman po yung ginawa. Taon-taon po kami napunta dun ay nataguan lang siya. Talaga. Napakilala ko naman siya. Ay ayaw ay sabi niya. Nung kami last na pumunta, parang 1 taon na mahigit. Basta tuwing December po yun. Pero may iba ng pamilya? Wala naman po. Sabi ko nga anak, kahit ganun kasama si papa mo, huwag kang maging mahal na mahal ta, pero hindi ko alam kapit ang isip at puso ni papa mo kung anong rason niya, hindi ka kaya kausapin. So ate, matanong ko lang po ate, paano nyo kinakain ganitong sitwasyon? Sa bagay, masaya naman po ako magtinda sa labas, kahit ang paninda. Kaya kong i-survive yung kuwan namin pangangailangan minsan. Minsan po ako naabot na rin ng hiya sa mga tao na sabi nila ang sipag ko raw, parang ang laki ng pamilya ko. Ako po, kung alam lang ninyo, kulang pa yan sa amin. Dahil minsan wala kaming ulam namin ay tubig, asin, kape. Napagtiisan namin mag-ina, sabi ko, sabi nung malapit po sa tindahan. Di po. Kailangan pag ako'y lumapit sa tindahan, may tawag. Sasabihin kang date, kailan may, babayaran? Ganun po. Hindi man ako taong masabihin mo, pag may pera, hayaan na lang yung utang. Hindi po, naisip ko, yung bayaran ko baka lumaki. Kahit po sa school, yung mga PTA, yung mga project na sa school, na-provide ko talaga yun. Nasabi ko basta kapit lang ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ito po ang binigay niyong goal, kaya ko itong lagpasan. Yun lang po. Medyo kahit na sobrang hirap ng sitwasyon nila, pero talagang ginagawa ng paraan ni Ate Bebelyn. Parang naman ako sa kasipagan mo ate, So, anong pangarap mo sa anak mo ate? Sabi po niya, pulis ang ako ni daw niya. At para balang araw maparusahan papa niya. Sabi ko, anak, masama yun. Nagtanim na po siya sa isip niya, Mama, mapunta naman tayo kay papa. Ay dahil nagtanong po siya nung maliit pa siya, Mama, okay lang baga na magkipagbalikan si papa sa iyo? Sabi ko, siguro pag humingi siya ng tawad. Pero kung hindi, ay hanggang dun lang siya. So, ibig sabihin, naisip na agad yung mga ganung bagong bata, Naisip po. Kasi nakikita niya. Kita niya Dahil ilang beses po kami napunta talaga dun. Wala siyang kusang. Siguro kasi nag-expect siya doon na makipag-meet sa kanyang tatay niya, pero pagpunta niya doon hindi man siya sinipot. Sakit sa bata yung ganun. Ilan taon na si Ray James? Mag-11 na po.
Anong grade na po? Grade 5. Pero sa kabilaan nun, kayo po lahat ng nagsuporta. Mm. O, diba? Kahit paano po ay nakaka-raos-raos buhay, ano po? Mm. Although mahirap man ay pero andyan po Kaya- kayo para kinakaya nyo sa anak niya, no? Pero ako'y naiyak minsan. Mm. Talagang pagsagipitan. Pero nakapagpaluwag ako sa ibang tao. Pero kung sa ano'y, pag may maluwag nga, pag may pera akong hawak, halimbawa, ay di nakapagpautang ng mga, ay nung dati ako nakapagpautang ng magkano yun? Parang 1K. Ay di kailangan ko na. Dahil Singil. gipit, oo, gipit talaga. At na, yung aking tinda minsan, na utang, ay di wala naman akong pang kukulangin lalo. kukulangin lalo, eh di kulang kami sa budget. Ay mabili pang bigas, mabili pa sa ganito. Mama, wala na akong papel. Ay ito magawa tayong paraan. Pamamagitan po ng YouTube channel ko at Facebook, marami po makakapanood sa atin na pwedeng tumulong din po sa pag-aaral ni Roy James. Ano? Matanong ko lang, nanay, yung bigas nyo, meron kayong bigas? Parang 3 kilo na po yun. 3 kilo? Lang. Pagkain po ngayon. Anong pagkain nyo po kanina? Ay kanin at saka kape ang ulam namin. Ari pa po nga yung kape ko. Kape? Ulam nyo? Wala kayong ibang ulam? Na minsan tuyo. Sa gabi tuyo. Pero may gulay. Hindi kami nawala ng gulay. Ngayon lang ako naggawa ng busy. Napagulay ko siya ng talbos ng kamote. Sabi niya, mama, yan na lang kape. Yung buhay nila, hirap sa buhay pero titiis para sa anak. Kung kuwan nga po, sabi ni Tutoy, mama, magtrabaho na. Paano ikaw? Sabi ko, kita iiwan. Sabi ko, nakakaawa, hula kang galaga sa iyo. Okay na tayo dito sa bahay na ito. Pero may time po nga na dumadating yung anong tawag doon ay bagyo. Yung sakuna ng mga ganun bagyo. Sabi ko, anak, mag-pray ka na lang. Pagkatulog mo at pagkatapos natin kumain, magpasalamat ka kay Lord at may nakain pa tayo. Hindi katulad ng ibang bata na bumulot bago wala pang nanay, wala pang nagkakwan. Galaga, Pagala-gala. Pag nagising po ng umaga, ma, I love you. Nagpapalakas sa inyo, no? Okay na yun sa umaga. Hindi, maluwang lumakad, masaya. Tapos pag walang baon din nakikita ko po yung mga ibang bata sa school. Talagang inabigyan ko po kahit ako malugi. Nagabigay pa ako. Hindi ako. Si Ate Baby din, no? Hindi pa ako nang ilang kuwan. Kahit nakulangin ka sa benta. Basta Bigay mo lang din sa nangangailangan. Kaya po mga kababayan, at yan, nakilala natin si Ate Babylin at ganito pala yung istorya ng buhay niya. So medyo masalimuot man sa part ng bata na hindi kinilala ng ama. At yun nga, patuloy pa rin si Ate Babylin na sinusuportahan yung anak niya para sa ganun po maging successful someday. At yun nga, ate, meron kaming bibigay sa inyo na tulong na sa ganun po kahit paano po ilang araw ay makapagpahinga ka, na sa ganun ay kahit paano may kakainin kayo dito sa bahay ninyo. Pero matanong ko lang, ate, yung bahay niyo po ba sa inyo po ito? Hindi po, sa kapatid ko ito, pinatira lang po ako dito. Apat naninirikan lang ho? Bali, ito, lupa niya, pero pansamantala lang kami dito. Pero yung ko doon talaga. Nandun sa kabila, yung dating bahay mo? Dati ko pong bahay. Pero itong bahay mo, ganito na talaga tumira ka? O Ako na lang po ang nagtagpi-tagpi niyan. alin? Yan pong na yan, ako na rin Ito? po. Opo, ako po ang umakyat niyan. Ikaw lang? Opo, Ilan taon ka na nakatira dito? parang 2 years na. Pero dito sa ganito, ikaw din? Hindi po, dati na tong parang dati tinabingan ko lang ng mga sako, kung anong pwedeng Kasi parang abandonado na tong Oo. bahay na to. wala na pong nakatira. Kaya pala. Kaya sako lang pong Opo. tabing. Ito Sako lang Ako din po nagpanday ng pinto. Para lang may makover kami sa gabi. Tapos ito, ikaw ang gumawa, ate. Opo. Kasi wala namang ibang gagawa, walang ibang gagawa.
lalaki dito. Ate, pwede ko bang makasilip yung bahay mo? Pwede po naman. Tara din sa bahay ni Ate Bebelyn. Ito yung bahay niya. Oh. Tinubiran ko lang po ng ano, nakabi. Kunyan lang po. Ayan. Oh. Ito yung... Opo. Tulog na Although ganito man yung itsura ng bahay ni Ate Bebelyn, malinis po. Wala kang makikitang ano kahit na ganito yung ano niya, sahig niya, pero talagang ano malinis ano. Ito po yung kwarto ninyo, ate. Kwarto po namin. Hindi ko na natanggal yung kulambot. Wala din po nga kami electric fan, oh. Sobrang init, sabi nung anak ko. Ay, pero may ilaw kayo dito? May ilaw po. Yung may-ari na rin po ng bahay ang nagkuhan nito. Pero kami ang nagabayad ng ano, 200. Minimum lang din. Nakakatuwa naman po at kahit na ganito yung sitwasyon po nung inyong pamumuhay, malinis po yung bahay ninyo. Ako na rin po ang nagpanday niyan lamisan. Ikaw na rin ito? Opo. Pero matibay na pag-aralan po nung anak ko. Dati po mga din nag-pandemic. Dito po talaga. Minsan nga nakakatulog na ako sa sobrang pagod ko magturo. At ito ate, para po sa inyo. Salamat at po. po sana po yung makatulong po sa inyo. No? Salamat po ng marami. At sana, hindi lang po ito yung tulong na ibibigay namin sa inyo. Sana po may mga iba pang tumulong sa atin. Sa ganun po kahit paano makaluwag-luwag at makaraos po sa buhay niyo. Sana po maluwag sa kalooban niyo kang tumulong kayo sa taong katulad ko na solo parent na kayang lumaban sa buhay kahit ganito lang kami. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much po sa ating sponsor na si Tita Maria Macnet at kay Ma'am Betty po. Thank you very much po. So yun ate, ito po ay sana po yung makatulong po sa inyo, no? At meron po dito pang ulam, may pang ulam na kayo mamaya. Hindi na kayo mag-iisip ng kung anong ulamin nyo. Salamat po. Po. Balik na lang po kami pagkakataon po makabalik din sa bahay niya, na? So yung mga babayan, ito po yung istorya ni Ate Bebelyn. At sa mga nais po lang magpahatid ng tulong, mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs. Nakita nyo po sa screen. At any amount po yung malaking tulong po yun para kay Ate Bebelyn. So God bless po. Thank you po sa inyong panonood.